Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Papa, kailangan ko ng tulong mo. Mabuti ka. Nasaan ka ba, Brando? Nasaan ka? Mamaya na tayo mag-usap, Papa. Basta tulungan mo ako. Eh, paano kita matutulungan hindi ko alam kung nasaan ka at kung anong nangyayari sa'yo? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Saka na yung tanong na yan, Papa. Basta sa ngayon, pauwiin mo muna yung mga pulis mo na naririto. Ano? Opo, Papa. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lamang sila ng target dahil legitimate ang negosyo ko. Teka, sa pinapagawa mo bang gusali ang pinuntahan ng mga pulis ko? Opo, Papa. Pabalikin mo na sila niya ngayon din dahil naiistorbo ang negosyo ko. Bibilang kami ng hanggang 3. Kung hindi ka pa susuko, Congressman Brando Sanchez, mapipilitan kaming pasukin ang kinaroroonan mo. Sandeton! Oh, Gonzales, bakit? Si Hepe, gusto kang kausapin. Ganun ba? Okay, bantayan ninyong mabuti. Baka makatangas ang ungas na congressman na yan. Hepe, ano po yun? Nathan, bumalik na kayo dito sa presinto ngayon din. Ho? Narinig mo ang sinabi ko. Bumalik na kayong lahat dito sa presinto. Ngayon din. And that's an order. Sir, hello? Hello? Oh. Men, balik na tayo sa presinto. Pero hindi pa natin napapasuko sa congressman. Ang sabi ko, bumalik na tayo sa presinto.
napapasuko si Congressman. Hindi pa natin siya nahuli. Nandiyan pa si Congressman, hindi pa natin napapasuko. Wrong subject daw. Kaya tara na. Bumalik na tayo sa presinto. Ano na naman ba ang kapalpakan nito, Mendez? Magpaliwanag ka! Sir, hindi ho ba ang dapat na magpaliwanag ay kayo? At bakit ako? Ha? Nasukol na ho namin ang suspect. Pero anong ginawa ninyo? Pinabalik ninyo kami dito. Pinaiwan ninyo sa amin ang suspect na nagtangka kung ipapatay sa kanyang mga tauhan. At sinong may kasalanan? Yung tao sa gusaling yon? Hindi mo ba alam na trespassing kayo? Trespassing. Pero sir, paano ho ako naging trespassing? Iginagawa ko lamang ang trabaho ko. Ginagawa mong trabaho mo? Bakit? Inutusan ba kita na pumunta sa gusaling yon? Hepe, hindi nga ho ninyo ako inutusan. Pero bahagi ng trabaho ko naman manan ang gusaling yon. At para malaman ko kung ano ang nasa loob, ay nagpanggap akong isa sa mga kliyente nila. At yun nga ho, napatunayan ko na pasugalad nga ang gusaling yon. Nahuli na sana natin ang suspect kung hindi ninyo kami pinabalik sa presinto. Pero hindi ko sinabi sa inyo na ready ninyo gusaling yon. Hepe, matagal ko na hong minaman ang gusaling yon. At kaya ako naroon ay para alamin kung ano ang nasa loob ng gusaling yon. At hindi nga ho ako nagkamali. Pasugalan nga ang gusaling yon. At naaktuhan ko. Sa katunayan, Hepe, ay napalaban akong mag-isa. Kaya nga ho ako humingi ng reinforcement. Dahil mag-isa lang ako at marami sila. Kung hindi pa nga sila dumating, baka patay na ako ngayon. Dahil kasalanan mo. Kailan ho naging kasalanan ng humuli ng kriminal, Hepe? Kriminal? Bakit? Napatunayan mo na ba ang taong sinasabi mo ay siyang kriminal? Suspect ba lang yung tao, hindi ba? Kaya nga po ako naroon. Dahil minamanaman ko siya. At napatunayan kong totoo ang hinala ko. Kaya ka sumugod at tinangkabang huliin kahit wala kang dalang warrant of arrest? Ganun ba? Sir, hindi Tama ko... na! Ito na nga bang sinasabi ko eh. Yang hangas mo na yan. Ha? Yan yung pinapahira mo. Yung kayabangan mo. Sir, wala akong magagawa kung sa tingin ninyo ay kayabangan ang pagtugis ko sa anak ninyong congressman. Mendez? Sir, matanong ko lang ho, bakit po ba ganyan na lamang ang galit ninyo sa ginawa kong pagmamanman sa gusaring yon? At bakit po kaya ninyo kami pinabalik sa presinto ngayong nasukulan namin ang suspect? Hindi kaya dahil alam ninyo na si Congressman Brando Sanchez ang nasa loob ng gusaring yon? Walang basihan ang akusasyon mo yan. At tandaan mo ito, Mendez. Hindi ko palalampasin ang ginawa mong ito. Ang magpalapad naman ng pamilyang alam mo. Magkakalabas ka na! Ano? Huhuliin na sana ninyo ang suspect, pero pinabalik kayo ng hepe ng presento. Oo, inang. Nalagyan na nga ho ako sa alanganin ang buhay ko eh. Dahil may private army ang congressman na yan. Pero pinabalik kami ni Hepes Presinto na parang walang nangyari. Ano ba namang klaseng hepe yan? Nasukol na nga ninyo ang suspect, pero pinabalik pa rin kayo sa presinto. Eh kung ganyan na pinaiwan ng hepe ang suspect,
sa kabila ng pagkakasukol ninyo sa kanya, maliwanag na pinatakas niya ang suspect na yon. Tama kayo, Inang. Pinatakas niya ang suspect. Nakakapanggigil nga ho eh. Dahil halatang halata ang pagpoprotekta ni Hepe sa may-ari ng pasugalang yon. Palibhasa, anak niya si Brando Sanchez na nagmamay-ari ng pasugalang yon. Bakit tayo pinabalik ni Hepe? Hindi ba't nasukol natin ang suspect? Oo nga eh. Nakita mo naman, hindi ba tinutukan na ako ng baril ng dumarating kayo? Kaya nga mo nagtataka. Binibigyan na nga natin siya ng warning para sumuko, hindi ba? Yun na nga eh. Nakorner na natin ang suspect. Makukulong na sana. Pero tignan mo ang nangyari. Pinabalik tayo ni Hepe na parang walang nangyaring anuman. Paano naman kasi? Anak niyang suspect kaya pinatakas niya. Sir, tekang sabi mo kanina ay isang congressman ang nanungtog sa'yo ng baril. Sino bang congressman yun? Oh, saka ko nasasabihin sa'yo kung may sapat na akong ebidensya na magdidiin sa kanya. Dahil sa ngayon, mahirap kung ako lamang ang magsasalita nang wala akong matibay na ebidensyang pinanghahawakan. Nagre-ring ang cellphone ko. Sasagutin ko makasiinang ito. Hello? Oh, Mikey. Ikaw pala. Bakit? Ano? May security agency si Hepe? Saan banda? Oh, ganun ba? Sige. Salamat sa impormasyon. Bye. Si Ate Mabel hanggang ngayon. Sa bagay, ang sabi naman ni Congresswoman Sofia paminsan-minsan ay patutulugin niya ito sa bahay nila dahil may quarters naman doon ng mga security guards niya. Wala tuloy akong kakwentuhan. Iba pa rin pala kung naririto si Ate Mabel para may kakwentuhan ako sa tuwing nabuburing ako sa loob ng opisina ko. Mabuti pa si Ate Mabel, bihira na siyang mag-stay dito dahil kadalasan ay nasa labas na ito. Magsasara na siguro ako. Doon ba ang receiving area? Salamat ha. Nako, may dumating na payatang kliyente. Miss, open pa ba kayo? Yes, sir. Magsasara na sana ako pero dumating ka kaya... Ikaw? Parang kilala kita. Ako rin. Namumukhaan kita. Maging ang busis mo ay... Teka, Netan? Althea? Oo, ako nga ito. Naku, classmate. Kumusta ka na? Okay naman. Oo nga pala. Parang nga pala na si Althea. Magandang pagkakataon ito. Marami akong makukuhang impormasyon tungkol sa kanyang ama at kay Brando. Uy, ano ka ba? Kinukumusta kita. Kumusta ka na ba? Ha? Pasensya ka na. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na magkikita tayo. Ako nga rin Sipin mo, napakabilis talaga ng panahon, ano? Kailan lang nagpapaturo pa ako sa'yo ng math. Pero ngayon, pulis ka na. At balita ko pulis captain ka na raw ngayon. Ha? Oo, police captain na nga ako ngayon. Ikaw nga rin sinong makakapagsabi na yung bobo sa math magiging manager dito sa security agency na to?
Ikaw ha, may kasalanan ka sa akin. Ha? Ano yun? Basta, may kasalanan ka sa akin. Ano nga yun? Ikaw nga dyan eh. Lagi mong sinasabing may kasalanan ako sa'yo. Eh wala naman. Ano bang kasalanan ang sinasabi mo? Basta, may tampo ako sa'yo, no? Ano? At paano ka magtatampo sa akin? Eh, ang last na pagkikita natin ay nung graduation pa natin. At kapwa pa tayo masaya noon. Hindi naman tayo nag-away para magtampo ka sa akin. Eh, paano naman? Nagkaroon lang ng kunting violation ang kuya ko eh. Hinuli mo na raw? Ha? Malalim na ang gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Hanggang ngayon ay naisip ko pa rin ang nangyari. At ayon kay Nathan, at isa pang pulis ay nasukol na nila ang suspect. Pero dahil sa pagtawag ko sa kanila, ay hindi na nila nahuli pang sinasabi nilang suspect. At si Brando naman sinabing bigla namang nirin ng mga pulis ang kanyang gymnastic. Magkasalungat ang sinasabi ng malalaking kampo. Pero isang lugar ang tinutukoy nila. Pwedeng isa sa kanila ang nasasabi ng totoo at kung totoo ang sinasabi ni Nathan na si Brando ang suspect na tinutukoy nila. Pero papaanong naging suspect si Brando samantalang wala naman itong masamang ginagawa? Maliban sa pagiging congressman niya, ay marami nitong negosyo na hinawakan at isa sa mga negosyong yun ay yung kanyang gymnastic business. Papaano naging pinuno ng sindikato si Brando? Papaano nangyari yun? Anak, ano ba talaga ang nangyari kanina? Bakit pinasok ng mga pulis ang gusaling sinasabi mo? Yun na nga ho, Papa. Pinag-initan talaga ako ng mga pulis mo Hindi mo ba sila pwedeng disiplinahin? Lalo na yung Nathan na yun. Hindi mo ba siya pwedeng tanggalin? Ang yabang Magsabi ka nga ng totoo. Bakit ba iba ang sinasabi mo sa sinasabi nila sa'yo? Ano bang sinasabi sa'yo, Papa? Tinutukan mo raw ng baril si Nathan at nakipagbari lang ka sa kanila. Hindi totoo yan, Papa. Sinungaling ang pulis na yun Sabi ko nga sa inyo, pinag-iinitan talaga ko ng pulis na yun. Pero, totoo bang nakipagbarilan ka sa kanila? Anong nakipagbarilan? Napakasinungaling talaga ng pulis na yon. Gusto kitang paliwanagan pero paano mo ipapaliwanag ang paghingi ng reinforcement ni Nathan? Papa, baka yung tinutukoy na pinagkaisahan dahil hinarap siya ng bodyguard ko. Ano nga bang silbi ng bodyguard ko kung hindi ako proprotektahan? Siyempre, sinugod ako ng pulis na yun. Anong gagawin ng mga bodyguard ko? Kundi pagtanggol ako, Papa. Kung bodyguard mo lang ang nakaharap ni Nathan, bakit pa ito hihingi ng backup sa amin? Siyempre,
Siguro, nabahag ang buntot. Paano naman kasi, Papa? Ang lakas-lakas ng loob, nasugurin ako. Tapos nang makaharap ang baligan ko, tatawag-tawag pala ng reinforcement sa inyo. Yan ang sinabi ko sa inyo, Papa. Sibakin mo na sa serbisyo ang pulis na yun. At ako mismo ang gagawa ng paraan para mawala na sa landas ko ang Nathan Mendez na yun. Napasok na naman ang mga pulis ang isa sa mga pasugalan mo. Opo, Tita Marita. At ang masama nito, may nahuli silang tauhan natin. Hindi ako magtataka kung bigla na lamang maibalida na sangkot ako sa sindikato. Ha? At bakit naman? Dahil nakita ko mismo ang pulis na yun. Ara? Nakita ka ng isang pulis? Oo. Nakita ko mismo sa loob ng pasugalan kaya iniutos kong barilin siya ng mga tauhan natin. Pero ang dulas niya nagawa niyang makipagbarilan na mag-isa sa amin. Nagkaroon pa siya ng pagkakataong makatawag ng backup sa presinto. Anong sinabi mo? At isa pa, ilan sa mga tauhan natin ay nahuli lamang. Pinaturo na sa kanila kung sino ang namumuno sa sindikato. Talagang pinaamin na ng mga tauhan mong nahuli nila. At malamang, tinorture na ang mga alagad ng pulis para paaminin. Kaya nga naging sunod-sunod na nga ang pagre-read ng mga pulis dahil sa pag-amin ng mga gunggong na yon, dapat lang talaga mawala na sa landas natin ang pulis na yon. Anong ginagawa ng ama mong hepe? Ano pang silbi ng pagkakaroon mo ng ama na hepe? Kung hindi mo ito malulusutan, lalo na't congressman ka. Sa taglay mong impluensya, napakadali mong lusutan ang gusot na ito. Pero anong nangyari, Brando? Ano? Ano ang gagawin ni Brando? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert De Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.